What's up guys? Welcome back to my channel and welcome to Ada Reacts. For today's video guys, another reaction video tayo and this time katatakutan ulit tayo. Ito ay Kababalaghan 7 Pagkagat ng Dilim ni Noli De Castro na ang title is Bodega. So hindi ko pa siya napapanood, may mga short clip lang akong nakita dito. So mukhang interesting din siya, no? At tingin ko kikilabutan tayo dito. So, bago tayo magsimula, please subscribe to my channel and hit the notification bell para maging updated ka sa mga ganitong reaction video na gagawin natin. So, hindi natin patagalin. Takutan. Hindi na. Kababalaghan. Ito ata yung nila para sa KMJS, yung segment nila pag Halloween. Kwenteng ito ay base sa tunay na karanasan. Real story pala to. Sa kanilang pakiusap, itinago ng programa ang detalye ng kanilang pagkakakilanlan. Sakuhan ng CCTV sa bahay ng isang pamilya sa Pampanga. Narinig ang tinig ng isang ligaw na kaluluwa at ang pinagmulan ang mga luma at minalang gamit na nakaimbak sa kanila. Ayos din yung background niya, no? Talagang dyan pa lang sa visual pa lang, alam mong yung tema ng palabas niya talagang horror, kasi medyo messy yung paligid. Nilang bodega. Bodega. Anong bahay? Sabay ads. Hindi matatawaran ang mga alaalang nabuo sa bawat sulok ng bahay na ito ni na RJ sa isang bayan sa Pampanga. Ilang henerasyon na ng kanilang pamilya ang tumira dito. Kaya hanggat maaari ay tinatabi nila ang mga pinaglumaang gamit bilang memorya ng kanilang masasayang pagsasama. Ancestral house po siya ng aking ama. So ako po ngayon ay 30 years old. So simula po nung pinanganak ako, dito na po kami nakatira. At simula po nung bata po yung ama ko po, dito na rin po sila nakatira. Dati din po siyang factory ng isang meat shop. Basically, meron pong factory na na-abandon at meron pong bahay sa gitna ng lote. Nang magkaroon ng sariling pamilya, pinili rin ni RJ na dito itira ang kanyang asawa at 2 anak. Pero sa halip na ginhawa at katahimikan ang may paranas ni RJ sa kanila, pambubulabog mula sa mga ligaw na kaluluwa ang kanila palang mararanasan. Sabi niya ancestral house. Ancestral house. Ibig sabihin, sobrang tagal na siguro talaga ng bahay, no? Ika-1 ng Setyembre 2023, pasado alas 5 ng hapon. Biglang binuhat ni Lian ang 2 taong gulang niyang panganay na anak, dala ng takot at kumaripas ng takbo. Ang dahilan, iyak o ungol ng tila isang batang babae. Ay, grabe. Na Luma, no? sinunda naman ng pagagikik ng tila isa namang matandang babae. Kagi. Ang crazy ng tawa. Kinalibutan ako. Ito pong slide po na to. slide. Opo. Nung hapon po na yun, kaming 4 lang po. Iyaya, ako, yung 5-month-old, yung 2 years old. Yung isa namin kasambahay na sa labas po. Tapos yung asawa ko wala po nung araw na yun. Kaya alam namin na pag may ibang boses, hindi na po kami yun. Iba na po yung tawa na po Siyempre, ng kayo lang yung matandang tao. babae. Sabi po niya, hihihi. Ang eerie ng boses, no? Parang tawa ng yung witch. Ang kukulam. Ipinasuri namin sa isang CCTV specialist ang video ni Lian. I try to watch ulit-ulit talaga. So nakita ko sa video na very talaga, organic yung nangyari. Very raw, unedited.
Hindi naman tatakbo ng ganun yung nanay. Maging ang mga yaya ng mga anak ng mag-asawang RJ at Lian, hindi rin pinalampas ng sinasabing batang espiritu. Nagsabi po si Sel na doon po ako matutulog sa taas sa kwarto nila kasi wala po kasama yung mag-ina. Mga madaling araw, nagigising po kasi ako. Malaro yung bata. Pagtingin po ako sa crib, pagtingin ko po, may nakadungaw po sa kanya na bata. May nakadungaw Opo. sa crib. Sa labas po ng crib niya. Pagtikit ko po, unti-unti po siyang pumupunta sa akin. Hindi ko na po magalaw yung katawan ko. Katakot. Opo. Hindi po ako makahinga. Parang nakahiga po siya sa akin. Parang nakadaga. Opo, nakadanga. Ano yun? Mapanglaro Lalaki yung po. Maitim po kasi. entity ng bata. Nang makausap ang kanilang yaya kinabukasan, dito na kumpirma ni Lian na hindi lang guni-guni ang batang nakita niya rin sa kwarto. Nakita rin yung isa? Pag-isip ko the following day, tinanong ko yung yaya niya. Sabi ko, ate, may nakita ka ba sa kwarto namin kagabi? Sabi niya, ate, may po nakatingin na ganun sa kama. Doon ko po sabi na, okay, hindi na po siya nasakta ko kasi hindi ko pa nakikwento sa kanya. Parehas na parehas po yung sinabi niya sa akin. Si RJ may kwento rin sa hindi matahimik na kaluluwang ng isang paslit noong siya'y binata pa. At ang pinsan niya ang pinagpakitaan nito. That was around summertime. Mahilig po kasi mag-computer yung pinsan ko po yun. So doon po sa aming kwarto, ako po at saka yung kuya ko at saka yung pinakapatid po namin, nakahiga na po kami sa kama. Dahil late na nga po yun. Mapanglaro nga yung bata. New Halloween Oh, Come check out the details with me. The deck. Hindi ba niya tinanong ko, anong tulong bibigyan namin siya? Hindi. Siguro po sa sobrang takot niya po. Dahil Hindi niya naisip yun. hindi po kabayan. Dahil po siguro yung takot Kahit na ako po eh. niya ay sa paintulot na rin ng mag-asawang RJ at Lian, nagdala kami ng spirit medium at healer sa kanilang tahanan upang maunawaan ang pakay ng mga ligaw na nilalang. Kasama ko namin si Prey, isang medium healer. So amin nung titingnan ko, makikita niya dito sa loob ng bahay at kung ano may tutulong niya dito sa mag-asawa sa may-ari ng bahay. Okay, Prey? Okay. So, let's start. Dito pa lang sa labas, medyo madami na akong napipil. I'm not feeling only one spirit, but medyo madami po sila. Ang dami. Oh my God. Dami. May tatlo po ako nakita dito. Tatlo? Yeah. Mga bata. Tumataas yung baligo ko. Anong ginagawa niya? Kasi na tumatakbo dyan, pag ganun ganyan. Anong ginagawa nila niyan?
Tatlas sila. Yung bata. Oh my God, ayun, narinig niya. Ano ginawa? May ginalaw siya na gamit sa loob. Kadalasan, ito yung favorite spot ko. Dito sa hallway. So, minsan kung may maririnig kayo na tumatakbo, siya yun. It's, I guess, 4 years old na babae. Ano po ba ito siya? So, meron talaga kayo nabigyan na Parang walang po talaga na sige. Pero meron po na. nakita mo ka. Pero naman, hindi tumatakbo. Baka po yung sa slide. Siguro ano lang, hindi nila namumukhaan. Siguro parang nakikita lang siguro ng gilid ang mata nila. Kasi usually ganun naman eh. Dito naman, mayroon ako nakita black lady sa loob. Doon sa area na yun. So, minsan kung papasok kayo dyan, tapos nafe-feel nyo na medyo mabigat agad yung pakiramdam nyo, or kapag pumapasok ka na parang biglang sumasama yung pakiramdam mo, usually, it's the black lady. Nararamdaman nyo din ba? Pag minsan po nagtulog kami dyan, pakiramdam namin meron din 5 minutes. Crazy na mukha. Suggestion ko po, siguro, i-lessen nyo yung furniture inside the house. Kasi minsan, doon sila na-attach. Yan sila minsan tumatambay. Pag-akyat namin sa ikatlong palapag sa attic ng bahay, tumambad sa amin ang mga nakaimbak dito na iba't ibang kagamitan at mga damit. Question lang po, bakit nyo po napag-decidean na ilagay yung mga damit dito? Mga hindi na nakigamit. Alisin nyo na po. Ginawa kasi siyang holiday. Ito po Ay, yung... ibig sabihin, hindi pa pala nila inaabandon na yung bahay. Kumbaga hanggang ngayon siguro dito pa rin sila nakatira. reason kung bakit sobrang daming spirits kasi dito sila tumatambay halos lahat. Yung age kasi nila around 4 years old to 6. So, usually ito yung mga laruan na ginagamit nila. So, diyan sila naglalaro. Madalas po. Kasi yung mga gamit po talaga kung kaya na hindi na ginagamit, kailangan yung ipamigay or alisin na po talaga. Actually, kami, gusto namin mag-declutter. Kapag ba pinamili namin, hindi magagalit yung... Hindi naman sila magagalit, pero mag-cleanse din ako mamaya before tayo matapos. Ano yung nasa taas? Actually, hindi ko alam ang tawag dyan pero puro gamit din yung nasa taas. Feeling ko yung taas, ihuli nyo na before nyo linisin yung lahat. Kasi yung nasa taas, parang hindi tayo makakaakyat kasi medyo aggressive. Madami po masyado sa taas. Maya-maya lamang bigla na lamang nakaramdam si Prey na may pwersang humawak na mahigpit sa kanyang kaliwang braso. May, ayan. Mayroon kang fan? Saan dyan? Alin dyan? Pula. Wala, May ma. mawak sa'yo. Mark ng dalawang daliri. Oo nga. Ayaw nila magpaakyat. Ayan. So, kapag Narangan tinuloy siya. ko, may tendency na saktan pa ako. So, Narangan usually siya. ganyan. If Ang kalmado i-describe lang ko siya, no? siya, pulang-pula yung mata niya. Tapos may sungay siya. Kapag-pabitsin Demonic mo yun. at kailangan ng fast acting at fast recovery, ang secret weapon ko, Beautiful Bat! Ang lugar na ito na may dingding na salamin ang tinutukoy ni Prey kung saan niya nakita ang mga demonyong nilalang. Ang gagawin po natin ngayon, mag-cleanse tayo. Nagpasa na si Prey na mag-cleansing sa bahay sa pamagitan ng pagsisindi ng kandila at pagdarasal. Wala naman din po akong nakikitang harm na mangyayari doon sa mga kids nyo. Okay naman. And sa inyo din kasi I already put a protection. So, everything is going to be fine. Okay lang hawakan kita.
Pero napansin kong tila nahintakutan at kinakabahan pa rin si Lian. Kanina kasi, sabi niya, nung nasa third floor tayo, para daw may tumutusok dito sa part na yan. Tapos ayaw mawala. Kanina talaga parang yung kuko ko. Ganun din sa akin, sharp. Never po ako na nakaramdam ng physical na parang paramdam ng espiritu. Ngayon lang po. Iba na kasi yun kapag nangyari na ba physical siya na eh. nung time na may kumalmot sa akin or before pa? Parang moments after lang. Ayon kay Prey, isa lamang ang nanakit sa kanilang dalawa ni Lian. Feeling ko kasi yun yung sign na pinapakita na malakas ako pag kayo lalapit sa akin. So, buti na lang hindi tayo tumuloy dun sa taas. Kasi kapag tumuloy tayo, yun yung iniiwasan natin. Kanina, we don't want anyone na may possession. Hindi nangangahulugang lumang bahay ay dapat na umanong katakutan. Subalit inaangkin at lumalakas ang kapit ng mga hindi may paliwanag na nilalang sa isang lugar kung nakakita sila ng pagkakataong mamalagi dito. Tsaka kung mayroon silang magiging dahilan para mamalagi. ma-avoid na mag-attach ng mga spirits is to declutter the things that you're not using. Yun talaga yung pinagmumulan kung bakit dumadami yung mga spirits na hindi naman talaga natin intensyon na kasama sa bahay. So, ibig sabihin, as much as possible, kung may mga gamit tayong hindi na ginagamit, same doon sa sinabi ni Madam na medium. So, kung hindi naman na siya ginagamit, mas maganda kung ipamigay or itapon na lang para may iwasan yung mga ganito. Yun ang napag-decide namin na after nito, unti-unti namin de-declutter yung bahay na nasabi niyang pinag-attachan na ng mga spirit. Dahil yamang kung ituring ni RJ ang tahanan ng kanilang pamilya, handa siyang bawin ito mula sa masasamang karanasan at bumuo muli ng masasayang alaala kasama ang pamilya. So, yun. So, sana may nakuha kayong aral doon. So, again, sana kung may mga gamit tayo hindi na ginagamit, as much as kung pwedeng pamigay na lang natin. At kung kinakailangan itapon para may iwasan na maka-attract tayo ng mga ganitong nilalang. So, yun lang guys. Sana nagustuhan niyo itong reaction video natin. And please, subscribe to my channel and hit the notification bell para maging updated ka sa mga reaction video na gagawin pa natin. So, yun lang po at salamat.